And find sticks for a fire and build a fire and be careful not to start a fire that you don't want. Of course. Sampuot na direktang nanuot hanggang mapahalik sa paa, pero masasagip ka nga ba ng nasusulat sa reseta na lukong? Parang to, di para sa inyo. Mga balat ko, di para sa inyo. Tirang may kagat, bumaon na sa balat na pangarap pagkat di para sa inyo. Di lang matalim, di para sa inyo. Diwang malagim, di para sa inyo. Kami ang ilustrado, magmano. Yeah, magmano. Kahit sa pagtugtog aga kami hindi sunog. Kami, ilustrado, magmano. Welcome sa isa na namang episode ng Basehan ng Bawat Horado. Ako ang Batas, aka Ginoong Rodriguez. Itong re-reviewin ko ngayon, isa sa laging nire-request, ilang buwan na. So, hindi naman ilang buwan. Tama, 2 buwan na. 2 buwan na mula ng pagka-upload. So, sigurado solid. Matagal ko na rin hindi napapanood si Zaki. Isa rin yan sa solid panoorin. Trip ko yung style niya. Ito, Zaki versus 30. Medyo similar silang agresibo ng style, ma-wordplay. Punchline MC parehas. So, tingnan natin kung sino ang magwawagi. Kung sino ang better MC sa gabing to. Yun. Parang hindi necessarily na mas magaling talaga si MC A kay MC B. Pero, di ba, sa gabing yun. Sapatan natin. Flip Top, Ahon 15, Day 1, una laban ng gabi. Dito tayo ngayon sa Las Piñas City. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin. Lahat ng bumiyahe pa mula sa buong Pilipinas para sa 2 araw natin ngayon. Flip Top magigay para sa unang natin laban. Yes, Ahon, tangina nyo. Kami nagsimula yan. Ahon. Mga bagong labas, mga bagong disenyo. Masilip nyo yan online bago sila ma-sold out. Siyempre, bagong labas to. Yes, sir. Flip Top MC Collabs. Medyo kulang sa tuldok pero maganda pa rin yan. Sa kanan ko! Tangina, shoutout kay Fuego. Siya yung kalaban ko sa unang ahon. Tama ba? Oo, siya. So, yun yung ahon. Tangina, first time naming nakaramdam na dinumog kami ng mga tao. Daming tao. Biglang may mga nagpapapicture na sa amin. Parang tangina, wow solid. Classic din talaga. Davao City represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay 30. Yo, shoutout nga pala sa mag-ina ko, Crown Manila, Motos Battle League, and syempre sa lahat ng mga nanood. Shoutout sa Crown. Flip Top represent, yo. Yeah. Kung trip nyo ng ganito, ang ganda ng font no? Parang yung sa mga jeep ng sa Pilipinas, yung mga jeepney, di ba? Yung pagsulat ng yung kung saan ang ruta ba, di ba? Sa harap. Parang minsan ganyan yung font or sa mga pelikula dati ng Pinoy. Ewan ko. Baka nung mga El Fili pa, ewan ko ba. Pero solid. So kung trip nyo, spatan nyo lang Crown Manila. Hanapin nyo na lang sa Facebook, sa Instagram, o para umorder. Para naka-flip top merch kayo, yo. Shoutouts Motos Battle League palagi. At sa kaliwa ko naman, Pasig City represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay Zaki. Magkakaiba tayo ng hinahangad, ng kalagayan at suliranin pinapasan. Sa kultura patuloy kong inilalaan ang oras para sa pangarap na minamahal. Baby Jack, More Beats, shoutout kay Daryl Poserio, tsaka sa Killions. Shoutouts Killions, shoutouts Baby Jack Apparel, silipin nyo yung mga disenyo dyan. At nanalo ng coin toss, si Zaki, pili niyo mauna si 30, tig 2 minuto dapat. Non-tournament battle naman to. Unang laban, Ahon 15, Day 1, pakinggan natin. 30. Let's go. Tao, hype sila.
Inayawan ko matchup natin sa kabila. Yay hukay na tila dadamahin. Di ko kasi trip yung scripted battle stall. Dito kita sa tunay na liga papatayin. Pandemic era. Di maapula kanyang apoy at sa sunugan nag-champion yan. Kahit idaan pa daw sa flow, nagbabaga pa rin siya'y master dyan. Pero dahan-dahang nawala yung init. Pansin na rin yung burnout. Lubog sa battleman, dating kampyon ng sunugan, binabaril na lang ng water gun. Pinahiya niya si Rafian. Kesyo para sa PS5 nawala yung decency. Kamustahin naman natin tong nagbenta ng dangal para lang sa PSP. Si Rafian daw ay isang MC gustong maglaro ng controller kaya battle need maipanalo. Habang naglalaro ka sa isang ligang kinukontrol mga panalo. Yung dating Zaki na may prinsipyo, biglang nagbago na ang ihip. Mananatili daw sa flip top, yan ang pyesa niya at gimmick. Yun ang patunay na wala kang paninindigan. Tatatak agad sa isip, nagawa mong baliktarin yung FT para lang sa TF. Kaya tama nga si Plaridel, wala yan sa guhit ng iyong palad, ba't sadyang minamali mo? Kung mismong guhit ng palad neto'y kaya lang ding takpa ng ilang libo. Hindi ka mayaman, wala kang pinanghahawakan na masisilip nila. Dignidad na lang meron sa'yo, tas nabibili pa. Pinagkalulu mo si Arik, lakang ang kwenta. Ransom nga, pinagpalit yung tao para sa pera. Weak pa yan sa scheme kapag bumar sa ilawsi. Bitch ka na Muslim, may katumbas kang dowry. Kilala niyo si Jay Mara? Isa na sa mga idolo na ngayon hinahangaan. Habang itong Zaki patapon sa ligang to, tinatawanan. Nire-respeto grupo nyo dahil naglalakad sa video kahit stoplight on and off. Kaya paano, hindi joke yun, kahit stoplight on and off. Kaya paano ka naging Moro Beats if you can even walk the talk? Ito'y foreshadowing sa una niyang ahon. All-out bar speed guarantee. Kakaharapin niya ulit yung DP, pero di na to Don Pau, ito'y death penalty. Ito na yung judgment day. Binabala ang mag-iba. Jokes on you. Sa'yo na ang last laugh, ngayong pinapatawa na kita. Pansin niyo ba? Di ko dinaan sa sigaw, pero sulat ko'y nananatiling madiin. Yun aking advantage. Magiging sakit sa tenga daw tong battle kasi parehas tayong savage. Kung akala nyo, makikipagdaragan ako, decline kanyan challenge. Walang physical contact, ito'y emotional damage. Napikon na to kay Yangwan, todo spit ng kanyang laway. Tinulak si Romano at nag-cause pa nga ng away. Kaya pacing ay kalmado. Trip ko malumanay, dahang-dahang dineliver kasi item medyo fragile. Umahon ka't nag-set ng camp. Order niya ba? Kaso mali ka ng nilapagan, lumagpas ka sa border, tanga. There's so many ways to die, ngayong na-corner ka na. At pagsilip mo sa tent, puta wrong turn pala. Kaya sige na, sabihin mo nang tinalo mo si M-Site na amo ko. Tinalo mo si Fukuda na kamukha ko, puta deja vu ah. Tinalo mo si Romano na tumalo sa akin. May kapangalan akong Terdi ng Bataan, ubos na yung Tagalog, Paawa, Panay Wordplay, Tunog Motus, Bisaya, Mindanao. Sa paningin nila ay klaro. Kaso lumang tugtugin na yan, Zaki, parinig naman ang bago. Solid. Bigyan ko siya ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points yung first round niya para sa akin. Para sa akin, Tangina. Sa tunay na liga, papatayin. Yun yung parang ang ganda lang nung, alam mo yun, syempre pangkuha ng crowd. Na-assume ko nung panahon na yan na nangyari, medyo, ano ba? Kumbaga, merong unspoken, hindi unspoken. Nagkakaroon ng medyo division ng
PSP tsaka flip top, no? Hindi ko sure dahil wala ako dyan eh. Pero siguro ganun, mainit pa yung ganun na topic, touchy, no? Kanya yun yung ginamit niya malamang. So, yun. Tapos yung laro niya ng FTTF, yun, pinuntusan ko yun. Tsaka yung guhit ng palad, kayang takpan na ilang libo. O, basta ganun. Yun, pinuntusan ko yung solid yun. Tsaka yung ransom, kung paano niya ginamit. Yung pinapalit ng tao sa pera. Tapos emotional damage. Yun, ang ganda rin nung buong scheme na yun. Tapos yung item medyo fragile. Yung dahan-dahan delivery kasi yung item medyo fragile. Astig yun, pinuntusan ko yun. Tapos yung parinig naman ng bago. Lumang tugtugin na yan, parinig naman ng bago. Yun. Okay yung performance, okay yung delivery. Yung presence, kumbaga na kontrolado naman niya. So, tingnan natin ang round 1 ni Zaki. Solid ang hype ng mga tao dahil magsisimula si Zaki, ha. Puta, crowd favorite pala to, ha. Shit, panoorin natin. Solid. Oh. Nabibili daw yung dangal ko. Tanginan to, nakakabuisit. Sabihin mo yan kay Emzite, Sak Maestro, tsaka sa idol mong si Six Street. Talo na. Itaas mo yung shirt ni Arik pagtapos mo subuhin yung burat niya. Tanginan to. Porket lumipat ako ng liga. Gusto mo lang naman sumipsip kay Enigma. Obvious naman. Kung totoong loyal ka sa sarili mong liga, dapat sa Motus ka lang. Ang bubo nito, putang ina. Ang tanga-tanga mo! Isa pa, ang tanga-tanga mo! Tapos, meron pa. Dapat sa Motus ka lang. Tsaka, wag mo akong idamay sa mga politika nyo sa battle rap. Binabanggit mo pa sa kada round. Ang trabaho ko, mambody bag, kuha TF, tapos bounce. Tangin ng PSP! Alam mo sa PSP, binabanggit mo, di pinopromote mo din, tanga! PSP ng PSP, tanginan to, nakakaumay. Alam ko, gets na ni Arik yon kasi parehas lang kaming may anak ng binubuhay. Tanginan to, tungumpak panay kuda, padederechuin kay Lord. Ganyan muka ni Fukuda nung siya ay 17 years old. Araw-araw yan palo. Yung bisyo niya uungkatin. Second ahon niya na to, yung pisngi niya lubog pa rin. Ang lalim ng dimple, singlalim ng sinkhole, humpak ng makapal muka, sarap basagin ng cheekbone. Ba't ba ganyan yung pisngi mo, ha? Hindi ba ma-adjust? Baka isipin nyo mapanghusga at sa appearance ng judge, pero hindi nyo ako mapapaniwala na hindi yan nagda-drugs. Kung si EJ Power hinangad mag-champion sa una niyang pagsalang, eto naman nagsalang muna. Kung si EJ Power hinangad mag-champion sa una niyang pagsalang, eto naman nagsalang muna bago siya mag-champion. Whole day, smoke sa foil. Kaya siya naging wordplay, Mongoloid. Sabi nito, sa cycle ng mga Bisaya, bay ka ngayon. Bay ka ngayon. Ganun ba mga lines ng kampyon? Nung sinusulat mo yung 30,
Hay ka ba nun? Kinukumplika mga detalye, daming palamuti para hindi maungusan. Para tong tropang mangangamusta muna tapos bandang huli mangungutang. Alam niyo kung bakit puro to wordplay na mahina? Nahuli ko agad ang method. Sa evolution ng flip-top, si Unico, kanyang ancestor. Unang dinig ko, inakalang mabusisit maproseso. Naging bitch rin katagalan ng gigil trip na sa duelo. Misleading mga bara panay pilit sa konsepto, tas yung meaning di mahanap parang missing sa bungero. Kaya say your goodbyes at mag-text na kay Floyd kasi malabong mag-survive at ang death ma-avoid. Ine-exaggerate yung lines. Yan yung bet ng Abnoy. Ako slant yung mga rhymes pero straight to the point. Sabihin ko daw yung kina M-Side. Sorry. Gogo. Kill na kaagad, pare. Ano ka? Putang ina ka, para kang gago. Di mo man nainit ka laban. Ganun to excited na matalo. Talo na ako. Oo, ang dami ko ng talo. Nagwabol aking standing, di ko ini-expect. Pero win or lose, action pack palagi pag nang di-disrespect. Kung naging UFC yung rap battle, nasa akin na yung BMF belt. Nasa kanya daw ang pressure. Naiangat ang standard. Wow, he's a man on a mission. Ang angas ng reason na paghahalataan na may main character syndrome. Annoying yung tunog nitong bobong abnormal. Puro 4-bar setup, tas may awkward na tono sa 3rd bar. Yung lyrics niya redundant, kadalasan ay isang disenyo lang. Meaning yung 3D katagalan naging one-dimensional. Siya na daw yung mas mabenta kasi meta mga sulat. Yung mga sumusunod sa ganyang meta, mga metama sa utak. Brutal ako mag-spit, madiin, kaya tusta sa akin tong 3, kaingin. Sinong pinagmamalaki mo? Si Sak? Para iyong karir ma-boost? Gusto mo isama mo na si Six Threat? Katayin ko na rin yung Coops. Ano, pandadamay ba ang trip? Ayaw nyo ganitong moves? Ganyan ako pumatay ng 3. Dinamay ko pati yung roots. Puta. Lakas ng round 1 na yun, Zaki, puta. Grabe yun. Solid. Tapos na, talo na. Nabibili dangal rebat. Yan, pinagdalabinahin ko muna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 points yung first round. Nakita ko ang haba nun, pero tangina solid. Sobrang well-rounded ng pagiging punchline MC niya. Kumbaga, kompleto. May jokes, ma-wordplay, may mga direct na punchline na ano lang talaga, na effective. Basta, lahat ng klase ng suntok meron siya, parang ganun. Tapos kada scheme mas fresh yung rhyming tsaka yung flow. So ano lang talaga, mas kumpleto yung pakiramdam. Tangina solid. Sa tingin ko mas effective siya ngayon kaysa nung hindi ko na maalala exactly kung paano yung ano niya sa battle nila ni K-Ram. Pero sa pakiramdam ko parang tangina ibang level yung Zaking napapanood ko ngayon. So yung nabibili dangal rebat, astig yun. Tapos yung kung walang lipatan ng liga, motus ka lang. Tapos rebat din yun. Ewan ko siguro nakahanda na yun dahil medyo alam na niya sasabihin ni 3D. Kumbaga, pero
kung lalo, well, premeditated man siya o effective siya sa akin. O freestyle man, effective. Tsaka yung kuha TF tapos bounce, rebat pa rin yun. Tsaka may anak na binubuhay na parang rebat pa rin yun. So, ewan ko, ang tindi ng mga rebuttals niya na hindi ko alam kung premeditated doon, which is which, kung meron ba, o lahat freestyle, kung ano pa man, solid, effective yung 4 na yun. Tapos yung dinala niya papunta sinkhole, tas cheekbone, trip ko yung scheme na yun, tas solid din yung 2 punchline na yun. Yung cheekbone hindi, pero sarap lang ng imagery, solid. Tsaka yung rhyming nga, parang astig lang yung rhyming ng buong scheme na yun. Tapos yung base sa itsura ni 30, malabong di siya nagda-drugs, ang kulit lang. Kagaya nun, walang, kumbaga, parang joke lang siya na hindi yung talagang comedy joke, di ba? Comedic, hindi comedic talaga, pero effective lang, direct, hindi naman wordplay. Alam mo yun, simple lang pero swak eh. Tapos yung nagsalang muna bago mag-champion, ang kulit eh. Tsaka yung wordplay, mongoloid. Tapos high ka ba noon yung sa sinusulat ni 30? Tapos yung para kang yung nangangamusta pero sa dulo ng ungutang. Tapos music sa bungero. Hindi ko alam kung meron ba talaga. Nalagyan lang ako sa sinabi niya. Hindi ko alam kung meron ba talagang existing na ganung missing sa bungero na ni-reference niya o talagang nagsabi lang siya ng isang sobrang malabong, kumbaga, random thought na para lang malabo talaga. Missing sa bungero. O ngisi ba? Hindi ko alam eh. Basta na weirdo lang sa sinabi, natawa ako. Tapos straight to the point. Tapos biglang nag-freestyle pa siya doon sa Excited Matalo dahil nagsimula na si 30 mag-rap pero hindi pa tapos yung round ni Zaki, tapos nakuha niya freestylean yun, solid yun. Tapos yung one-dimensional, may tama sa utak, tapos yung kaingin sa 3, tsaka dinamay ko pati yung roots, ganun pag pumaslang ng 3. Yan. Kung ewan ko, sobrang impressive yung first round niya. Sa totoo, hindi ko trip yung pag-slant ng mga ganong consonants. 3-3, di ba? Pero depende minsan kapag kagaya niyan, sobrang solid yung round. Kahit yung mga ganong maliliit, magugustuhan mo pa rin. Di ba? Parang ganon eh. So, solid na round, body background yun, putang ina. Tingnan natin round 2 ni 30. Pasensya na kung sumabat ha. Ahon kasi. Trip ko na sanang lunurin siya. Hindi ako excited matalo. Gago, excited akong durugin ka. Ang ina sinasabi nito, kamukha ko daw si Fukuda. Alam ko. Yun ang linyang pinapahype. Okay nang maging kamukha ni Fukuda basta di nabasahan ng Miranda rights. Sabihin ko kay M-Site, masyado nang patatanggal ako sa motos nun eh. Wag na. Bouncers! Pag di nyo inano to, magsasabu ako. Testing mo. Alam nyo bang nahuli to? Branding nga, nakakatanga. Di niya nagamit yung Zaki moves nung may sumigaw ng walang kikilos ng masama. Nung pinupusasan na siya, di tugma mga sinasabi. Lay magrason, islant ang mga rhyme kaya straight na kulong. Tangina ka. Si Sak, di ba? Si Sak daw, inistartan ka lang ng wasak na Kawasaki, natalo ka na. So, paano na lang kaya pag pinaandaran pa kita? Tanong lang, Muslim ka ba talaga?
Sige nga, kabitan mo nga ako ng tempered glass. Muslim, kinaangas mo ba yon? Di ba nagbo-boxing ka din? Papalagan kita, basta mouthpiece mo, chicharon. Tangina ka, subukan mo magdasal sa harap ko, irarasinggan kita. Respeto sa mga kapatid nating Muslim. Pero itong kasapi nyo, umiiksi ang dunong. Kasi kung totoong down ka sa Islam, ba't sa Misaya ka humihingi ng tulong? Kita mo na, jokes na bara pa. Ika'y tatapusin sa paraan kung saan siya nakilala ang novelty para isasabay. Tugmangang chocolate, condolence at sa comedy bar mamamatay. Pero matanong ko lang, wala ka na ba talagang maisip i-rhyme sa chocolate? Nilait niya misis ni K-Ram, kesyo di na daw nag-ovulate, todo hate. Ang chance na lang daw surrogate, para makatipid edi promo rate, inappropriate yung show mo mate against Lanceta, binobo ng todo sa holo siya na solo take, panay kasi sigaw di magawang i-modulate, slant rhyme king, kanyang trono fake, yung boses iniipit, kala mo na suffocate, sharpshooter kalaban mo, naka-auto aim kung sakaling mag-survive. Ano? Sharpshooter kalaban mo, naka-auto aim kung sakaling mag-survive sa saksakin mga 4 to 8 gamit Zorro Blade, tas itutugma na lang yung condolence sa chocolate! Ano? Talo ka na? Talo ka na? Solid. Aware ba kayo na ang slant rhyme sa mga MC ay pinagandang term sa pinilit itugma? So palakpakan natin, Zaki Slant Rhyme King, ang ari ng pinilit na tugma. Pansin nyo kanina ba, dinadaan lang sa para ang dating, kabigla. Pero kung di ba isisigaw ni Zaki yung linya, may diin pa rin ba? Kasi panay lang yan, flex ng sound. Pero punches pambatibot. The Voice nga kung ituring kasi kailangang i-press yung round para judges mapaikot. Kasi pansinin nyo ha, pakinggan nyo linya na ito ha, idol nyo to eh. Didikit sa ni, parang ni pads. Hello, ni pads nga eh, sa ni talaga yun. Ang ina nito, yung baliw may kalalagyan sa akin. Mental hospital. Malamang san ba dapat? Gago ka. Kita nyo kanina bago mag-umpisa. Scary voice. Pagkatapos mag-rebat, nagre-rebat na din pala ako, no? Talo. Pagkatapos na ito mag-jokes, nagjo-jokes na din pala ako. Tinatanga mo lang yung crowd. Tas kayo, di man lang na-conscious. Hindi ka straight to the point, Zaki. Pinopoint mo lang yung obvious. Gusto nyo ng sample? Sample, ha? Polluted na yung Agos. Tungboy anak ng puta. Nagmistulang ilog Pasig. Yung flow panay. Kahit di ko nasabihin, alam nyo na eh. Di ba? Sinusubo mo kasi yung bawat meaning. Tipong last line hingi. Oo, unpredictable ang rhyming pero punchline hindi. Nung nagkainitan sila ni Yang Wan, babakbakan kita. Keso agad niya daw tinapos at kata niya di bitin, ulul. Kung nagbabakbakan nga yung structure, it means wala yung finishing. Iiwanang may karatula tong adik sa daan, walang masasampa na kaso, yaimatik na naman. Ano magiging killer, ito'y dating paraan, valid na ang reason pagkat sa akin ng laban. At eto na, mga katropa, hindi ako, may isang style akong hindi pinakita ngayong gabi. Di nyo yan maririnig all day. Di mo gugustuhin marinig yung thirding na ground ring walang wordplay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. 12 bigay ko sa second round. 30, solid yung round na yun. Isa sa pinaka nagustuhan ko linya niya yung wala yung finishing, yung tungkol sa nagbabakbakan, parang ganun. Sobrang solid yun. Tapos yung sa simula, yung exciting akong durugin ka rebat,
yun, excited akong durugin ka, parang ganun. Tapos yung di binasahan ng di bali ng mukhang Fukuda kaysa, ano yun, basta ganun, di binasahan ng Miranda rights na rebat. Ang ano lang no, ang personal, pero tangina, matatawa ka na lang din straight na kulong. Tsaka yung pinaandaran pa kita. So yun, up 4 points. Tas yung mouthpiece mo, chicharon, ang kulit lang. Tsaka yung chocolate na scheme, binigyan ko ng 2 points yun. Sobrang solid yung round. Yung scheme na yun, mahaba na one rhyme na maraming punchline sa loob. So solid astig yun. Yun yung mga nakakamiss din para sa akin na mas makarinig na maraming rhyming na mga ganun. Tapos press yung round para yung judges mapaikot, parang The Voice. Tapos pino-point out mo lang yung obvious, unpredictable. Yung rhyming pero yung punchline hindi, solid yun. Tsaka yung wala yung finishing yun. Paborito ko, so binigyan ko ng 2 points yun. Solid yung second round, 30. Ngayon, spatan na natin ang round 2 ni Zaki. Solid yung round 2 ni 30. Hindi ko alam kung ano ba mas nauna, yung kay eto, malamang ito yung mas recent niya na battle. Solid yung material. Feeling ko out of all na naparod ko kay 30, etong second round niya pinaka nagustuhan ko sa kanya so far. Solid. Tayo ng rounds dito, nakakainip. Hindi ko daw gustong makinig ng thirding walang wordplay. Talaga! Tapos, hindi daw ako proud maging Muslim. Putang ina. Paano kung Hindi daw ako proud maging Muslim. Putang ina. Paano ko ba mapapatunayan ditong Muslim ako? Gusto mo, pugutan kita? Tangina, dinadama yung pagka-Muslim ko. Grabe to. Anong gusto mo? Banggitin ko yung relihiyon ko sa The Battle? Ano ako, si Rapido? Tapos, di daw ako proud sa pagiging Muslim. Para kang gago. Ang gusto mo, gayahin kita? Nag-Muslim na ako, Rick! Ubus na yung Kristiyano! Ano na? Talo pa rin sa round 3. Tsaka, dinadamay mo yung hassle ng mga Muslim, Eto para sa'yo, dirty finger. Paano kita kakabitan ng tempered glass kung yung cellphone mo 3310? Paano? Nanginginig! Filingero to na battler, sobrang yabang talaga. Aroganteng up and comer, puro lamang yan amba. Bibigyan ko ng reminder tong Makata na lampa, hindi ka lehitimo na rapper kung wala ka pang kanta. Huwag puro battle, Terde. Dapat matuto ka rin na mag-spit. Gusto mong sumikat? Makabuo ng awiting pang hit? Gumawa ka ng kanta tapos budots gamitin mong beat! Hala! Ubus na yung Tagalog! Log! Yan pag-ahon! Yan ang ahon. Yeah. Siya daw yung batang tirador. Lil Fluvert. Siya rin daw ay tirador ng timog, talagang bida. Tanga, ikaw yung tirador ng timog na walang tira.
Ginamit yung ender ni Sixth Threat, yung malinis magtrabaho, abnutong 30. Wala akong pakialam kung malinis ka rin magtrabaho, bitch! I'll do you dirty! Signature line ni Sixth Threat, malinis magtrabaho. Ito naman, katulong lang ni Emzite, maglinis ang trabaho! Pero mahusay naman niya mag-perform. Kaya maraming nawili at nabibilib. Ramdam na ramdam mo talaga yung emosyon, lalo pag yung daliri niya nanginginig. Nagsanay! Nanahimik! Lahat ng yan inipon ko! Kinabahan ako bigla, parang magsi-seizure to. Iba talaga mga galing probinsya ang angas ng galaw. Putya, para kang si Aling Dionisia pag may laban si Pacquiao. Kaya paano mo nasabing ikaw yung mas better MC kung malinaw naman sa amin na meron kang epilepsy? Na-offend yan kasi tinawag siya na bay. Agad yang nagdaramdam. Di niya alam, sinabihan siya ng bay kasi nagpapaalam lang. Pansin niyo ba? Wala tong ibang ginawa kundi palaging dumaing. Madalas nagdadrama, napakapangit nung dating. Ultimo nga mga Bisaya, medyo nalito na rin. Ganyan ginagawa niya para kayo'y manipulahin. Mga galawang pilit, kaya nakakainis. Ako'y wala dyang respect. Para mapabilib mga taga-pakinig, panay paawa, epek. Siya daw ang hero ng Bisaya, kaya nag-trending. Ulol, ang tawag sa ginagawa mo ay Bisaya baiting. Paano ka naging hero ng Bisaya? Iho, nagkukunwari ka lang ata. Kung totoong may pakika sa Bisaya, di mo pagmumukain na kawawa. Ginamit mo lang mga Bisaya, ikay nag-take advantage. Ginamit mo lang mga Bisaya, pamparami ng fanbase. Ginamit mo lang mga Bisaya para umangat ng husto. Ginamit mo lang mga Bisaya para tumaas yung views mo. Yung mga Bisaya, pinaplastic lang ni Gago. Laging praktisado. Adik na masyado, ginagamit pati tao. Siya daw nag-angat sa Bisaya, pinalakpak ang pato. Hindi mo inangat mga Bisaya, sila nag-angat sa'yo. Ayaw niya daw sa stereotyping. Na-o-offend pag sinabihan siyang Bisayang katulong. Kaya nagpanggap na tagapagtanggol mga tao'y nabudol na paniwala. Anong pinagkaiba mo sa mga nang si stereotype kung ikaw mismo ginawa mong katulong mga Bisaya? Damn! Tangina, seryoso. Seryosong battle MC to si Zaki. Shit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 points, yo. Solid na round. First round, second round, parehas solid. Parehas sa kanya. Putang ina. Lakas mo, boy. Lakas mo, Zaki. Grabe. Damn. Pagutang kita rebat yun, astig yan, tangina. Itas yung rapido rebat yung tungkol sa gusto mo yung battle ko, banggitin ko relay yun. Yun. Tapos yung 3310 tempered glass na rebat niya. Tapos kung wala ka pang kanta, isa yan talaga sa pinakapambrag ng mga MC. Ako, kapag ang kalaban mo walang music, kailangan mo talagang gamitin yung angle na yun. Di ba? Kahit sobrang ginagamit siya lagi para sa akin, kailangan yun. Isa yun sa mga kailangan mong atakihin angle. Kasi yun nga yung point. Yeah. Parang tangina. Gawa tayo music, yo. Kumbaga parang nagkataon kasi syempre naging mas malaki ang battle rap sa Pilipinas kaysa sa music ng marami ng mga battle MCs. Kanya parang syempre kung titingnan mo sa economics, yeah, syempre mas bibigyan mo ng oras at ng effort ang battle rap kasi mas para sa kakaramihan na battle rappers, mas kumikita sila sa battles kaysa sa music, yeah. Pero pag meron kang music, pare,
iba pa rin yun. Parang, yeah. Yun. Kanya, solid. Yung ginagamit na angle yun, puntos yun sa akin. Gusto ko yun. So 3D, gumawa ka ng music, yo, parinig mo sa amin. Tapos yung, ang ganda na, dinala niya papunta sa Bodots yung beat. Tapos yung, I'll do you dirty, kahit nagmamalinis, parang ganyan nata yan. Tapos malinis magtrabaho, maglinis ng trabaho, ewan ko, yung kay, parang, basta laro yun tungkol kay Sixth Street. Tapos dinala niya papunta kay M-Zite, siguro dahil Motus. Yeah. Tapos yung daliri nanginginig, ang kulit lang eh. Ano siya eh. Yun nga, hindi siya technical, hindi siya wordplay, walang metaphor, gano'n. Ang kulit lang, may kasama ng pagiging yung kumbaga kasama sa performance ni Zaki talaga yung galaw niya. Tapos seizure. May seizure to. Tapos Aling Jonisha kapag may laban si Pacquiao. Tapos epilepsy. Kung paano pa niya ginawang na-slant yung rhyme nun. Sa akin nastig yun. Dahil kumbaga hindi naman overkill yung yung mga ganon ni Zaki. Tapos yung bayan nagpapaalam lang. Tapos yung manipulahin yung sa crowd. Tapos yung Bisaya baiting, ginawa akong 2 points yun. Astig yung buong na yun, nung binibreakdown niya kung bakit Bisaya baiting. Astig yun. Tsaka yung addict na masyado ginagamit pati tao. Sobrang lakas na line at wala, astig lang. Ang ganda nun line na yun. So 15 points sa second round ni Zaki. Hindi ko napansin oras sila parehas ulit. Tangina, no? Lagi ko nakakalimutan. Pero parehas na rounds nakuha ni Zaki yun. Malinaw yun. Eto, simpleng rebat. Gagawin ko tong tanga. Wala daw akong ibubuga. Ha! Ang inan to, sigaw ng sigaw, feeling dope ang bobo. Ubusin daw yung Kristiyano kahit na di ka pa rin makakakain ng pork adobo. Gago. Ang ina ka. Ginamit ko daw yung Bisaya. Malamang Bisaya ako. Langan gamitin kita. Tanga ka pala eh. Sa round na to, pag-uusapan naman natin yung pamemersonal mo. Game? Nakakahiya daw si Lanceta kasi 3 na anak. Yay di ko magets. Lalo na kung galing sa isang tatay na sariling anak, di niya ma-flex. Akma nga sa una niyang rap name na sa Japang binabago, na kaya pala siya Ransom kasi may batang tinatago. Si Poison daw, may broken family, ulirang tatay, brother galing, ulul di rin buo pamilya mo at single father ka din. Si Lipgram mukhang pera, kaya daw pa na-review ng battles, at pagbebenta ng damit sa kahirapan naging answer. Samantalang, gumawa din to ng channel, nagre-review ng mga battles, na mamag-asang pumutok yung brand mong Baby Jack Apparel. Romano, pati ako daw, addict, pusher, kada ikot natatakel, pero siya yung nakulong dahil sa pagtutulak na hassle. Mga masasakit mong sinasabi, nagre-reflect din sa'yo pare. Tugma pa yung spit. Danas mo lahat ng negativity nila, alam kong it's hard to admit. Kinain mo din mga sinabi mo, like it's all part of the script. Saktong nilamon mo yung tulak, single father, mukhang pera, cause you are what you eat. Hypocrite. Gaya ng panlalait na ito kay Unicong magnanakaw, di ba? Pero may linya siyang, kabaliktaran ako ng live. Ako ay evil. Lyrics yun ni Eminem sa kanta niyang Spacebound. Di ba? And love is evil. Spell it backwards. I will show you. Magnanakaw ka din. Anong irarason mo? Di mo kilala si Eminem? Medyo shady yung galawan. Marshall Mathers ninakawan, nilagay sa rounds niya, tol. Nangailangan ka na ng Marshall para lang sa crowd control. Speaking of control, payag ka nun? Battle nyo ni Yang Wan, pinabura ni Phoebus.
Tas imbis ikaw yung kampihan, si Kuya Drew pa pinaburan ni Phoebus. Yung arrogant, ginawa niyang arrogant. Yung A naging E, gumana pa yung aret. Ang daming laro sa A itol, but humanap ka ng pangit. Alam niyo bang nag-live to? Pinagtanggol niya yung PSP about dun sa judging na Vinito. Pero nung ikaw nagka-problema, walang nakita sa kanila maski anino. Nung dinilit yung video nyo, ba't di ka nagsalita? Dala na rin ng takot. Naging inactive ka sa social media, inulan ka ng batiko, sagad na rin ang sabog. Habang mga flip-top MC, pati mga staff, kanya-kanyang post. At isa ako dun. Kaya tulongges na yawa, tangina mo! Nakilala ka sa sigaw, pero nung panahong di mo kayang umimik, kami pa mismo bumoses para sa'yo. Hipokrito! Laban nila ni Lipcram, ang dami niyang sinabi kay Shei. Mga baho nilantad. Ending, sinasalo na siya ngayon ng taong minsan niyang nilaglag. Face the reality. Sa kabila ng kinakaharap mong issue, hindi ka iniwan ng pamilyang to. Mahiya ka sa balat mo. Nakakapikon bro na yung minsan mong tinalikuran nung oras ng kagipitan, yun pa nasa likod mo. Tingnan nyo, parang wala lang sa kanya, no? Parang wala lang, no? Explain ko. Dinaan ka kasi sa hash money ay napiling maimprenta. Tung witness na pa-back out para di uminit yung eksena. They made you shut the fuck up. Bayad kang nanahimik, ganun ka-easy, walang kwenta. Napatunayang money talks nung napatahimik siya ng pera. Alam kong magiging lamat na sa'yo tong angle na to. Di ka tatantanan. Pero bilang kapatid mo sa eksena, ako pa mismo gagawa ng paraan. Hihiramin ko ang tatatay machine ni Tipsy upang ibalik ka sa nakaraan. Para unang PM pa lang sa'yo ni Phoebus, magawa mong ayawan. Joke lang, tangina mo, ba't ko naman gagawin yun? Kung hihiramin ko yung time machine, ipapabalik ko to sa panahon kung saan siya nakulong. Inapakan ko ang pagkatao, durog at sobrang bloody. Unang araw pa lang ng ahon, yari na si Zaki. Ang ganda nung na yun. Ibabalik ko saan ka nakulong. Gago. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 points. Bigay ko kay 30. Malalakas naman yung mga punchline niya eh. Kaso minsan kasi mahaba yung setup. Although yun talaga yung style niya eh. Hindi mo pwedeng sabihin na kailangan niya iklian o ano. Yun talaga siya. So, maganda naman, effective. Pero, syempre sa battle rap, kapag mas maraming punches na effective ang kalaban mo sa parehas na oras, mas mahihirapan ka talagang pakita na ikaw yung better MC. Di ba? Kasi, ewan ko, para sa akin, pinakamalaking parte talaga ng pagiging battle MC is yung may mga punchline ka. Yun yung pinaka basic na effective bilang battle MC para sa akin. So yun. Ang maganda, may mga sinasabi siyang panalo. Yung kung paano niya ginamit yung ransom, solid yun. Tapos yung you are what you eat, yun din. Kung paano niya pinaabot doon, solid yun. Tapos yung Marshall crowd, ano yun? Crowd content? Ano ba? Crowd control dapat ang Marshall eh. Crowd control. Mali siguro yung sinulat ko. So, yun. Tas yung humanap ka ng pangit, yan, Stig, kami bumoses para sa'yo. Hindi ko naman totoong issue sa totoo lang. Medyo context clues lang ako, pero effective naman yung kung paano nilalatag ni 3D. Tapos yung nasa likod mo, yung liga, hindi kaya tinalikuran, yung sa ganun eh. Tapos money talks, pag ginamit, pinatahimik ka ng pera, tsaka yung kusang yun nga, yung ender, hindi ko alam kung ender yun, pero basta bandang dulo na yun, yung kusang ka nakulong sa time machine. So 8 points, solid yung round. Tingnan natin, sana makuha niya yung third para meron siya isang round, di ba? Pero patan natin yun.
Tangina, ginaya ko daw si Eminem. Yung live, tsaka evil. Napakinggan mo yung Fuel. Continent, continent. Ako ginaya ni Eminem doon. Oh. Sabihin mo, di ko kilala si Eminem. Tangina mo. Si Enigma nga lang kilala mo sa Maynila eh. There's levels to this shit, man. Tapos, di daw ako tinalikuran nila Enigma. May mga pag-ganon-ganon. Tangina sila lang yun, di ka kasali dun. Tapos, ginagawit pa yung issue ko kay AE. Mga bara ang kukorni. Anak ka sa labas ni AE, 30, kapatid mo si 4D. Halo na! Manap ng pangit. Ikaw yun eh. Baduy talaga pag motos eh. Puke ng... Ayoko sa... Batay pa rin tayo ah. Naalala niyo yung Sun and Moon Challenge? Yung sa TikTok? Makinig kasi epic tong kwento. Gumawa to ng verse dun sa Sun and Moon Challenge tapos dinis niya si Lenny Robredo. Dapat sa'yo nagpapacheck na may sira yung isip mo. Sipin nyo, love song yung tema ng diss ng politiko. Eto na ba yung bago nyong meta? Kung mag-rap tang ina, napakalayo sa tema. Check nyo yung video. Kasama niya yung girlfriend niyang pangit. Nag-entry sa challenge tong MCing retarded, nahirapang sumabay sa tema kasi mentally challenged. Nung isa buhay, kino-call out niya si GL. Hangad niyang katapat. Ayun, kay Romano pa lang, laglag na agad. Ginago kang marahan, ikay pinagmo kang basahan. Hindi nakuha yung panalong hinahabol kasi nauna yung yabang. Oo, yumabang yan masyado. Lakas magkupal. Kung magyabang tong dayo, wala sa lugar. Panay buhat ng bangko, lakas magbida, tulig na yan. Malaman lamang ko yung pintuan ng CR nila, kurtina lang. Mula nung nagkampyon, tang ina, hambog na yan. Bakit po ang yabang mo? Eh di ba ampon ka lang? Alam kong para sa'yo ang usapin na to ay awkward. Kasi yung magulang mo, di ba iniwan ka sa Tom's World? Sinakay siya sa rides. Punta pa kasi dito eh. Sinakay siya sa rides. Ang saya niya, tang ina. Tapos paglingon niya, ayun, nawala na sila. Kaya stop acting bright, wala kang bragging rights. Diretso na sa afterlife itong adopted child. Sa tuwing may family gatherings, laging out of place. Hindi appreciated. Sa mga kwentuhan, hindi siya makarelate. Kasi hindi sila related. Kaya pala madrama ka at yung habit na yan ay hindi mo mabago-bago. Kasi yung mga inakala mong kamag-anak mo, putya, hindi mo kaano-ano. Pangalan ng grupo niya, unknown. Mga kupal na baguhan. Kulit ng group name nyo, unknown, parang tunay mong magulang. Mga baon niya na'y kulang kasi wakang bata na to. Ako'y masyado ng magulang, di magpapamama sa'yo. Ano? Nagets mo ba yung bawat bara? Buti pa yung wordplay ko, may papat mama. Ang inan to, pinagtatawanan sa Maynila, ang puta. Ang hilig mong mag-character breakdown, mga kalaban mo, pinupuruhan mo masyado. Ang hilig mong mag-character breakdown, eh, hindi mo nga alam yung totoo mong magpagkatao. Masyado ka ng filler, hindi na yan normal. Umaasta na killer porket isa siyang orphan. Tignan niyo yung mukha.
Halatang worried at threatened. Sobrang kabado mga tao'y naboboring sa presence. Ang kukorni ng sentence. Kawawang bata hanggang ngayon hindi niya pa rin nakikilala biological parents. Kaya malamang sa malamang, tong nerdo ng lumo. Halatang siya'y nasaktan sa mga bersong pandurog. Nilatag ng maayos mga detalye para sa konseptong pandulo. Inexplain ko lang na siya'y adapted para magets nyo ang punto. Ampon! Hindi ko alam kung may katotohanan tungkol doon. Kasi nung sinimulan niya yung angle, yung scheme, parang puro joke. So naisip ko parang nagiging joke lang siya. Ano men, gumamit lang siya ng ganung angle for entertainment lang. Pero ang haba, so hindi ko alam. Pero tingin ko ewan ko, hindi ko siya tinetake personally kasi feeling ko nga hindi siya totoo. Pero effective yung mga punchline. Ganon. Pero wala masama naman kung totoo, di ba? Ano lang, ewan ko. Nung sinimulan niya, akala ko biroan lang. So, yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 points. So, nakuha niya all 3 rounds. Tangina solid si Zaki. Kumbaga, definitely, isa sa best MCs yan nga na lalo ngayon. Pero, of all time. Battle MCs, man. Solid. Ang galing. Hindi ka kasali doon na rebat. Solid. Tsaka yung kapatid mo si 4D, 3D, tangina, no? Ang antindi rin mag-rebuttal ni Zaki. Tas yung mandis ng politiko, love song yung tema ng dis ng politiko, mentally challenged, Romano, tas yung kay Romano palang laglag na agad. So rest in peace nga pala kay Romano. Sana nasa mas maganda siyang lugar ngayon. Yeah. Wala sa lugar. Tsaka yung kortina lang, yung banyo, kortina lang. Ang pinto ng banyo, kortina lang. Nawala na sila. Ay, sa ride. Tangina, no? Tapos yung adopted child na rhyme. Yun, astig yung rhyming eh. Yun yung sinasabi ko eh. Parang tangina nakakatawa. Tapos, ang ganda ng mga rhymes. Tapos, ang tagal niyang ginamit yung angle na yun. Hindi sila related. Tapos yung parang tunay mong magulang, unknown, tungkol sa unknown na pangalan ng grupo, tsaka yung ang punto na nalaro. Solid na battle. Salamat sa recommendation. Parang iba na rin talaga yung level ng sa tingin ko nung panahon na nandyan pa ako sa Pinas at active pa ako kumpara sa ngayon. Feeling ko may nag-evolve na rin. Ramdam ko na solid. All 3 rounds nakuha ni Zaki para sa akin. Spatan natin sasabihin ng mga judge. Solid pa rin 30. Galing. Sa mga napapanood ko, panalo siya kay kay MP3. Pero basta, laging maganda ang performance ni 30. Laging okay yung material. Solid. Flip top round 15, day 1. Una laban ng gabi. 30 versus Zaki. Mag-i-ice pang beses para sa kanilang pareho. At ang boto ng Urado, 4-1. Magigay para kay Zaki. Pakinggan natin kung sino yung nag-1. Sino bumoto kay 30. Ayun, siyempre, thank you Masarig sa pagkakataon ko. Shoutout ka Manila, Motos Battle League, siyempre sa magina ko. Mama at papa ko, love you. Yung performance ni 30 doon, yun yung tipong kapag naitapat mo sa medyo hindi Zaki, malamang panalo si 30. Ganun kasolid din yung performance niya. Nagkataon lang, ibang level din talaga si Zaki. Zaki versus naglaban na ba sila ni Tipsy? Maganda rin siguro yun, Zaki versus Tipsy.
ang gandang measuring stick ni Tipsy din dahil one of the best din siya. Di ba? Tapos yung style niya medyo well-rounded din. Kaya lang binoto ko si Saki. 1 nakuha ni Saki, 2 nakuha ni 3D. At yung pinaka mahirap i-decide pagpilian talaga kung sino mas ano sa kanila dun sa round 3 kasi sobrang dikit nun. Para sa akin mas lumamang na lang si Saki dun sa siguro sa angle na napili niya tsaka kung paano niya pinerform yung baon niya, kaya yun 1-3 para kay Saki. Ang ganda rin siguro kung Mot versus Zaki. Tingin ko magandang matchup yun. Fuck! Nangyari na ba yun? Parang di pa, di ba? Pero parang solid yun. Binoto ko si Saki, 1-3. Sa round 1, medyo dikit lang siya. Pinagbasayan ko na lang siguro doon yung ability ni Saki sa pag-freestyle, pagsasalpak ng freestyle, rebat sa gitna ng rounds. Nabilib ako doon, although predicted, pero para sa akin, ang ganda nun. Tapos round 2, iba yung ginawa ni Terdy na yun, sobrang lakas nun. Inaasahan ko sa third round, ganun din yung gagawin niya. Pero pagdating ng round 3, medyo lumaylay si Terdy doon na nakabawi si Saki. So 1-3 Saki. Miraj, binoto ko po si Saki. Round 1, halos dikit lang pero mas lumamang si Saki doon kasi may advantage siya na nakapag-rebat siya. Tsaka effective yung siya hanggang dulo. Pero okay pa rin yung round 1 ni 30, lakas din. Round 2 naman, binigay ko yung kay 30. Talagang ang lakas niya doon. Sa kanya yung may pinakamalakas na hype, na haymaker pala. Si Saki Goods naman, nakapantay siya pero mas lamang talaga si 30 doon kasi nga ang lakas ng multi niya doon. Tapos sa round 3, binoto ko ulit si Saki. Mas naging effective siya ng konting-konti lang, pero halos pantay pa rin. Pero yun, 1-3 Saki, round 2. Kay third day, kaya binoto ko si Saki. Ayun, ayon din sa aking scorecard round 2 ni third day nga talaga pinakamalakas niya. Tsaka isa yun sa pinaka may nagustuhan ako linya. Yung tungkol sa finishing, trip ko yun. Yung bakbakan. Saki, round 1 tsaka round 3. Round 2 kay third yun. Siguro mas natripan ko lang yung presensya ni Saki na ang lakas siya mag-adlib eh. Isa yun sa nagpapakulit sa kanya. Tapos nakakapagsingit pa siya ng mga freestyle sa gitna. Pero pagdating sa mas may magandang punchline, may natatandaan akong magandang punchline pagdating kay third. Pero yun, kabuuan, ang lakas ni Saki. Yo, Ilaya, uprising. Binoto ko ako lang isang bumoto kay 30. Parang yung third round yung naging deciding factor dahil ang daming punto ni 30 doon. Tapos yung parang nilaro na punto ni Saki is yung ampon. Pero yun, parang it can go either way. So pareho sila panalo doon. Yeah, si Ilaya nag-iisang bumoto kay 30. Yun, ibang boto ko sa kanya. Yun, pero solid parehas. Iangat nyo lang na iangat yo. At long live flip top. Tangina. Sobra solid. Ang susunod ko siguro na battle na re-reviewin ay di ko alam kung pwede na yung kay Saint Ice tsaka Raffian kung nasa 2 months na yung edad nun sa internet na mundo. Isusunod ko na yun. Kung hindi, ban versus MP3. Alam ko nangyari din yun. Tingnan natin. Sino pa ba yung may sinasabi marami? Hayaan mo na. Basta titingnan ko. Comment nyo lang din ulit kung ano pa man. So yeah, salamat kung umabot kayo ngayon sa dulo ng video. June 21 sa Woodbine Avenue, somewhere in Toronto. Hiraya Battlegrounds yo, komunidad. So mag-rap ako doon ng ilang kanta ko. Kasama mga ilan sa mga pinaka-active na hip-hop MCs, mga hip-hop artists dito sa Toronto at GTA. May mga lilipad din ata kung di ako nagkakamali. So, yeah, tara, punta kayo. Message nyo lang Hiraya Battlegrounds sa Facebook para sa tickets, magpa-reserve kung ano man.
poster, makikita nyo rin, alam ko sa simula ng video na to meron. So yeah, sana makatambay namin kayo doon. Tapos nakita ko may parating na battle, yung gubat, may parating na gubat, at yung sinabi ko no huling review ko na maganda sana MP3 Marshall, mangyayari pala talaga, no? Ang galing. So yeah, excited akong panoorin yan. Ilan na rin yung na-upload na battles ng Isa Buhay 2025, so sisimulan ko rin yun. Sana ma-guest ko si Jonas dito sa PNP, pero kung di ko siya mahagilap, yung mga ibang uunahin ko. Yun nga, MP3 unahin ko. Yung uploaded Aubrey versus Lipcram ata. So kung makukuha ko rin si Aubrey para sa maikling kwentuhan, ganoon din. Hindi ko alam kung sino pa yung mga yun pa lang ata mga na-upload no? 3. Jonas St. Ice, Aubrey Lipcram, tas MP3 Cripply. So yeah, sa mga hindi pa nagsasubscribe, alam nyo na, comment lang kayo. At salamat sa oras, salamat sa lahat, salamat sa Flip Top, salamat sa lahat na nanonood. Alam nyo na yan. Peace!